na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa PCXL 558. Sa Maynila, mga kasama, binuwag po ng National Parks Development Committee ang mga illegal vendors dyan sa Luneta Park. At dahil dito namuo ang tensyon sa dalawang grupo matapos na nagsagawa ng human barricade ang mga vendors para pigilan ng otoridad. Ipinarada rin ng mga maninindang isang kabaong na sumisimbolo po ng pagkakalibing umano sa limot ng planong privatization sa Luneta at pagbibigay ng proteksyon sa malilit na tindero o tindera. Una namang nagpadala ng notice to vacate ang NPDC sa People's Democratic Hawkers and Vendors Alliance matapos ang sunod-sunod na pag-usap at negosasyon sa mga ito. Ayon po sa pamunuan ng NPDC, bahagi ito ng programa sa restoration, beautification at development ng Rizal Park para sa mas maraming dumayo sa parke. Ang petisyon Abante Bicol na makasali sila sa 2013 election ibinasura ng Supreme Court. Ay report si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Ibinasura nga ng Korte Suprema ang petisyon ng party list group ng Abante Bicol Oragon Incorporated o ABO na humiling na makasali sila sa darating na May 2013 midterm election. Sa isang full court ruling na nilagdaan ni Clerk of Court Enriqueta Vidal, nagkasad na ibinasura ang petisyon matapos mabigo ang ABO na magsumite ng proof of service ng kanilang partido. Sinabi ng Korte na ang nasabing petition ay insufficient ay dahil na rin sa verifikasyon ay binase lamang sa personal na kaalaman at paniniwala. Ang ABO ay kasama sa 62 party list group na inalis ng COMELEC na akreditasyon matapos makuha ng kinakailang boto sa dalawang nakalipas na halalan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo. Naglalagablab sa 558. Thank you, Angel. Sa Quezon City naman tayo, dumako sugatan mga kasama ang dalawang katao matapos mabangga na isang SUV sa may IBP Road kanina madaling araw. Sa investigasyon, ihatid sana ni Andy Mancia ang angkas niyan si Maricel Anontado nang biglang pagliko nito. Hindi niya napansin ang paparating na SUV. Pero ayon kay Anotado, lasing ang kanyang kasama na kagagaling lamang sa pinagtatrabahunan nitong club. Ang kwento naman ni Miko Pelino, driver ng SUV, bigla na lamang kasing sumulpot ang motorsiklo kahit hindi na siya kagad nakapagpreno. Dahil dito posibleng maharap sa kaso si Pelino habang nasita naman si Mancia dahil hindi ho sa pagsusot daw ng helmet. Naglalagablab na mga balita. Naiuwi na mga kasama sa Marinduque ang 15 sa 7 namatay sa aksidente ng sinasakyan turba sa Baguio City. Kabilang sa mga ito ay ang mga 10 mga estudyante ng Marinduque State College na sina Princess Pastor Fide, Marvin Palatino, Dayan Laurio at si Dayan Laurio at ang mga guro na sina Mariel Mingue at sa si Jenny Lisa Lantoria. Dapat ding sinagot ng paaralan ang mga gastusin sa mga nasawi pati na rin ang paglilipat at pagpapagamot sa orthopedic center ng 4 sa mga sugutang estudyante mula sa Baguio Medical Center. Noong Pebrero 21 ng gabi, nakabanggaan po ng bus na sinasakyan ng mga estudyanteng naglalakbay aral sa Baguio ang 14-wheeler truck habang pababa sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Naglalagablab sa 558. Cotabato City naman. Abot sa 73 pamilya o katumbas ng may 470 individual na apektuhan sa naganap na sunog sa isang residential area sa may Sitio Bulyao 1 sa Barangay Poblacion Mader noong Sabado ng gabi. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pansamantalang nanunuluyan sa may J. Marquez Elementary School at Barangay Hall ng Poblacion Mader ang mga naapektuhang pamilya. Tinatay nasa 45 bahay na sunog kabilang ng 30 bahay na gawa sa light materials. Nagbigay naman ng 15 sako ng bigas at mga pagkain ang Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga nasa evacuation center habang namigay din ng mga gamot ang City Health Office. Hanggang ngayon po hindi pa rin malaman ang sanhi ng sunog. Naglalagablab na mga balita. Mahigpit na minomonitor mga kasama ng Department of Health Regional Office 12 ang General Santos City dahil sa dengue outbreak. Ito ay matapos sumabot na sa 4 ang kumpirmadong namatay dahil sa nasabing sakit. Ngayong hindi pa natatapos ang buwan ng Pebrero,
Ayon kay Dr. Marilyn Conbucar ng DOH-12, umakyat na sa 250 ang naitala nagkaroon ng dengue sa lugar at patuloy pa man tumataas bawat araw. Plano naman ng Department of Health 12 na magsagawa po na information drive sa lungsod para bigyan ng kaalaman ng mga residente kaugnay sa pag-iwas sa nakamamatay ng sakit na dengue. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Nagturo ng basketball sa mga kabataan ng PBA Legends sa barangay Mabunagbog o Mabanugbog, Urdaneta City. Mga kasama, kitang-kita sa mga bata ang pagka-excite habang nagtuturo sina Benji Paras, Alvin Patrimonio, Ronnie Magsanok at ilan pang dating PBA superstars. Bukod po sa pagtuturo, nagsagupan din para sa isang friendly game ang PBA Legends kung tawagin at ang mga volunteers. Nabatid na tinatawag na Court of Inspiration ay pinagawang court sa lugar na ginawa sa loob ng 21 araw para magkaroon ng basketball court ang mga kabataan doon. Lain din niya na may iwas po mga ito sa illegal na droga at iba pang bisyo. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Ala pa si Loli. At nakikita ko na napakabilis. Kanina umaga na traffic siya mga kasama. Ngayon, naipit na naman sa hallway. Ay, naku kasi naman, kasamang body nagsalita na ako kagad. Morning, kasi afternoon. naman yung video ni, Sino ba kasi yung video na yon? Ay, naku, baka, ewan. Ayos ba? Mataas ba talaga yung slit? Masyado kasi mataas yung slit Kaya ang kailangan talaga, lesson number 1 nga, huwag magsuot ng napakataas na slit. Anyway, eto na, nanalo Teka muna, na. may nakita ba? Daw. Marami man. Ano ba yan? Cheese pack ka talaga. Sige. Anyway, ito na, nanalo na naman ang Hollywood actress na si Anne Hathaway sa 2013 Oscar Awards bilang supporting actress o best supporting actress sa pagganap bilang Fantine sa pelikulang po yan na Les Miserables. Teka mo, si Anne, mas matindi yan. Hindi lang slit ang nakita. Di ba? Alam. Nakita mo rin yun na John Ice. Oo nga kasi nga, wag na kasi magsuot ng napakataas na slit, di ba? Ito naman, wala talaga suot. Ay, nako. So, ano nangyari? So, anyway, unang nanalo si Anne Hathaway sa Golden Globe. Ayan, sa Screen Actors Guild Award at BAFTA na tinatawag, o BAFTA, ewan. Kaya naman marami ang nagsabi na si Anne na nga ang mangunguna sa 85th Academy Awards. Marami rin nahakot ng pelikulang Les Miserables sa Oscar race na umabot po sa 8 nominasyon. At kabilang na nga rito ang nominasyon sa pagiging best film. Pero ang nahakot naman nito kahit papano yung best in makeup and hairstyle. Kasi kita mo naman, di ba, halos kinalbo na siya dito. At for sound mixing. Ilan pa naman sa mga nanalo ay ang best supporting actor na si Christoph Waltz sa The Django Unchained. Best short film ang Paperman. Best Animated Feature Film ang Brave. Best in Cinematography, ito favorite ko to, Life of Pi. At Best in Visual Effects, yung Life of Pi din. Grabe din ito, pinakita yung behind the scenes. Talaga totoong may tiger pero Malayo. Wala sa set. nasa set kaya lang magkahiwalay silang sinushoot. Ayun, anyway, ito Best in Costume Design ay si Ana Karenina na pelikula. At yan po muna ang ating balitang showbiz. Ako po si kasamang John Ice Tatak RMN. Ingat sa biyahe, John Ice, ha? Traffic ngayon. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umaatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. PB Co is here right Tanghali now. mga kasama. Nako, sinasabing ang pagtakbo ay isa sa mga magagandang paraan para tayo ay magkaroon ng healthy heart. Kaya naman hindi nagpapigil sa pagtakbo ang 101 years old na si Fa Hua Sing na taga Britain. Kamakailan ay nagkaroon ng marathon racing sa Hong Kong at siya ay tinanghal na pinakamatandang runner.
Nagsimula raw siyang naghiligan sa pagtakbo simula nung namatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Yung 101 years old, tumatakbo pa rin. Bang klase. Malakas pa rin ang bones niya. Hindi daw yan inaabutan ng problema. Okay. Ito pa, alam nyo ba, ang mga kasama, nakakaiwas osteoporosis din ang pagtakbo. Lalo sa mga babae na posibleng magkaroon nito. Hindi lang din ito nakakapayat, nakakapagpalakas din ito ng immune system natin. Kaya naman mga kasama, simulan na natin ang pagtakbo araw-araw kahit 30 minutes a day lamang. Ayan. Ikaw ba'y tumatakbo, Phoebe? Opo, tumatakbo. Ay, very good. Once a week or how many times a week? Every day. Every day. Papunta dito. Wow, dahil late ka na. Kaya tumatakbo. Okay talaga running. Same with walking naman. Yeah, Okay din siya. At yan po Thanks, ang balitang panghimagas kan DCXL Sinmon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Naglalagabla na mga balita. Don't know what for. Happy listening sa mga onliners natin kay Pusang Gala, Dubai Man. Thank you! Naglalagabla sa 558. Action nyo lang po yung masarap na pananghalian mga kasama. At dire-diretsong mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Iyon ang pakinggan today. DCXL 558. Ang hali po ng February 25, 2013, 27th anniversary ng EDSA People Power 1. Pangalan po ni kasamang Weng de la Peña. Nakasama na natin bukas from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Kaming lahat dito ay Tatak RMN. Tumayo ang nalulunang mundo ng kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZX